Start a brand new series entitled The Spark, learning how to be inspired and how to inspire others. Before I give you the short talk on people who will truly inspire you, let me tell you that, there's a saying that it's not the clothes that makes a man, but the man makes himself. But there's a truth to that. Ang mahalaga yung pagkatao mo, hindi yung damit mo. But on the other hand, yung damit na sinusuot din natin, more or less, nakaka-apekto sa pagtingin sa atin ng mga tao. At sa ating ding disposisyon. No? At kaya ako sinasabi ito, ang mga kaibigan natin, ang mga taong lagi natin kasama, halos suot-suot na natin yun at doon na tayo na-identify ng mga tao. Halimbawa, at tatawagin ko si Brother Christian, paborito natin na servant. Ito ka. Tingnan nyo, kung titignan nyo si Brother Christian, ordinary, good-looking guy. Ayaw niya pumayag, no? Dahil kilala niyo si Brother Christian, kahit anong isuot niya, he is a very talented and effective servant here at the feast. Pero ito ang demonstration ko sa inyo, ha? Kung sakaling hindi niyo kilala si Brother Christian, at halimbawang nakasuot siya ng ganito, ano ang magiging impression ninyo? Halimbawa, lalakad kayo dyan sa lobby, tapos nasa lubong ni si Brother Christian without knowing him, at siya ay nakabarong. Ayan. Wala din na bago, no? But truly, kung di nyo siya kilala, it's either you'll think that he must be an important person, di ba? Nakabarong, o baka politiko, o baka isa sa mga heads natin dito, no? Yan ang nagagawa ng nakabarong kayo, naka-national costume, or siguro pinaglamayan na buhay. Maraming nagagawa yung damit eh. Of course, that doesn't define who he is, but it enhances who he is. O kaya, halimbawa, hindi barong. Halimbawa, siya ay naka-coat. Di ba? Ang tao, lagyan mo lang ng coat, agad, nadadagdagan ang value, no? At lalo na pag nagsumbrero pa siya, tignan niyo ang dating, mukhang Guns. smuggler. Hindi, no? Mukhang mayaman na nagpapanggap. Yeah, this is true, ha? Subukan niyo pumasok sa bangko na nakasandot, naka-shorts kayo. Hindi kayo masyadong papansinin. The next day, bumalik kayo, mag-coat kayo. Kita niyo, bubuksan ng gwardiya yung pintuan. No? Tapos, babatiin kayo. Kahit sa restaurant, pumasok kayo na naka-simpleng damit. Tapos, bumalik ka doon, at sa social experiment na naka-coat, naka-tie, biglang yung mga waiter, biglang nagsisilbi sa'yo. Again, this clothes may not make you, but it enhances, no? How yung dating mo sa mga tao. No? O kaya, si Christian lagi ko kasama sa akin mga shows. Pag mga kabataan ang kasama namin, pag ako pumasok, kasama ng aming banda, si Brother Jerry, madalas si Christian yung maunang pumasok and at once defines the mood of the concert. Halimbawa, pumasok si Christian, ganito. Matrix. Ay kumpirmado ng talagang gangster, no? Ang pusher. Pero alam mo kaagad, may rock concert kami, at magtatumbling yan, at tatayo sa silya, at magkakantahan na kami, at tingin ng mga kabataan, for example, cool, no? Or galing siya sa isang cool country, balikbayan siya, na kahit ang init-init na dito sa atin, nakaganyan pa rin siya, no? But again, you get what I'm saying, no? This may be outward things, but in a way, it affects how people look at you. Or, halimbawa, to the extremes. Halimbawa, ay nasa loob mo ulit si Christian, hindi mo siya kakilala. Naglalakad ka sa mall, o nag-aabang ka ng taxi, o nag-aabang ka ng jeep, o nag-aabang ka ng sasakyan pa uwi. Tapos may lumapit sa'yo, ganito itsura niya. Manok. Spartans. Dalawang bagay lang yan. May pinopromote sa bagong telenovela, Encantadia, yun ba yun? Panday. O baliw talaga yung lumapit sa'yo. Hindi ba?
Eh kung totoo yan, tapos kasama mo, ay bigating ka, parang hindi mo, gwardiya mo, or ang bodyguard mo, Spartan, di ba? Pero, or alam mo na, ay siguro komedyante itong tao to, or galing sa isang cosplay. But that's definitely not him, no? Or halimbawa, ha? Ito, grabe na ito. Ha? Nasa lubong mo, halimbawa, naglalakad, tapos ang itsura niya ganito. Batman. Pag-hahanapin mo na si Superman, si Wonder Woman, hindi ba? Oo, last na lang. Halimbawa, araw-araw, si Christian, na hindi mo kilala, pero naglalakad sa kalye, o sa bahay niyo, biglang may kumakatok, tapos magbukas mo ng pintuan niya. Nakita mo kahit sa mga bata, no? Agad-agad, it elicits a certain reaction or a certain emotions, no? Kahit alam niyo si Christian siya. Again, these are extreme costumes or external add-ons, but it defines how we see somebody. Or finally, ito, makatotohanan na. Hindi niyo kilala si Christian, pero biglang nakita niyo paglabas niyo dyan, kinukuha niyo sa sasakyan niyo, umaatras kayo, tapos si Christian kumakatok sa inyong bintana ng kotse, tapos biglang pagbukas niyo ng bintana ng kotse niyo, ito ang nakita niyo. Natural na natural, hindi ba? Well, tulad nga ng sabi ni Brother JC kanina, no? We are called to love the poor, the needy, but we don't need to be like them. Di ba? Sabi ko nga ako, ang ministry ko halimbawa ay sa mga preso. Ha? Sabi mo, pero hindi kailangan maging preso ako. Di ba? I mean, well, I can identify with the poor, with the hungry, are you getting that? With the sinners, dahil ako naman din ay hungry and poor and sinner in many ways. But that's not what God calls us to be. God calls us to be the best of who we are. Palakpakan natin si Christian. Thank you for being such a devoted and faithful servant, ready to just to do anything at all. Again, who inspires you? Who are the people whom you quote-unquote wear? Halos araw-araw ay kasama mo sila. Alam niyo po, sa mga kabataan ngayon, o kahit na sa mga may edad, medyo iba na mukha ng mga tao na nag-i-inspire sa mundong ito. Gusto niyo makita yung mga taong kinukuhanan ng inspirasyon ng mundo ngayon? Gusto niyo? Yes. Ito na sila ngayon. Tada! Deadpool. At sigurado kong kabisado nyo silang lahat. Kasama na si Deadpool at si Baymax. No? Ako naman, inapanood ko din lahat siya. Natuwa din naman ako. Kinanta ko din yung Let It Go. No? At ako inatawa din. At ako yung na-entertain sa kanila. Pero alam natin na hindi sila totoo. No? They're just products of imagination. They're fictional characters. They're animated cartoon characters. Pero meron pang isang gusto naman pagkuhanan ng inspirasyon natin. Ngayong panahon, kanina, ang ganda ng opening natin. Pero ito, totoo na sila. Gusto maging inspirasyon ng bayan. Eto sila. Kita niya, wala kayong reaksyon. Hindi nyo alam. But why not? No? Suriin lang natin kung sino yung talagang paghuhugutan natin ang tunay na inspirasyon. Hindi na yan cartoon characters. Hindi na yan fictional characters. Mga totoong tao na yan nagsasabing, kami ang maaaring magiging susi at inspirasyon ng bayan ito. Why not? Suriin lang natin at piliin natin. At tulad ng sabi ni Brother JC, hindi tayo nag-i-endorse sa feast. Wala tayong kinakampanya ang particular na kandidato. But yes, we also have that moral obligation and social obligation. Kinakampanya po natin ang tamang pamimili at tamang pagboto ayon sa konsyensya. Pero maganda din meron tayong mga modelo. How about this next batch of people? Mga totoong tao ito. Nabuhay, kumain, natulog, nasaktan, natuwa, natukso, nagkasala din. Pero nagtagumpay. At maaaring sila ang kuna natin ng tunay na inspirasyon.
They're called the saints. And quickly, who are the saints? Well, saints are people who are of exceptional degree of holiness as officially recognized by the Catholic Church through canonization. But I'll give a quick rundown of who saints are para sila ang paghugutan natin ng standard o ng modelo. Number one, saints are people who committed mistakes. Like us. They sinned. They fell big time. But what's the big difference? They did not give up. Kaya nakaka-relate tayo sa kanila dahil talaga nabuhay sila sa mundo eh. Noon, at some of them recently, nakita natin sa ating panahon, like Pope John Paul II or Mother Teresa, at sila din ay may mga kasalanan, nagkamali, but they rose. In my vocabulary, in my book, a saint is a sinner, but who didn't give up, who just kept on getting better and better and better. Now, let me read to you this list from the Bible. Sino ang mga santo? Tingnan sa Biblia galing. Noah, he got drunk. Abraham, he lied. Jacob, he was a cheat. Joseph, he was too ambitious. Moses was a murderer. Aaron was a weakling. Miriam was a gossip. Rahab was a prostitute. Gideon was insecure. Samson was a womanizer. And he had long hair. Nakakahiya. David, he had an affair and committed murder. Solomon was an extreme womanizer. Elijah was in deep depression and was suicidal. Jonah ran from God. Peter had a temper. Matthew was a tax collector. Thomas was a doubter. The Samaritan woman was a serial fornicator. Martha was a warrior. And Paul approved of the killing of Christians. And who are they?